Sabi age before beauty daw, sir. Beauty before age. Senator Tito Soto, sir, magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga po. Di pa. Ay, good morning. Di pa, sino kasama mo? Sorry, radyo ko eh. Opo, sir, si Isa po. Si Isa Isa Umali, po. reporter po natin sa House. Isa. Okay, Yes po, Isa. good morning. Opo. So, Ay, good morning, Good, Isa. yan, salamat po sa pagpapaunlak at long time no hear dito sa programa. Sir, Oo nga. sa gawin na nating regular. Sir. Sir, una, yung sa PICAB, kayo po ni Senator Lacson ang talagang tumutok dito eh. Kayo ang naglabas ng information na teka, may issue pala dun sa Philippine Contractors Accreditation Board. Ngayon po, may mga napalitan na, may mga nagsipag-resign na. Sir, anong kahulugan nito? Sila ba'y off the hook na pag nag-resign na? Not necessarily. Pagka meron kasing may mga anomalya na related sa kanilang trabaho nung sila ay nandoon, hindi maaaring hindi sila managot. Kasi, for example, yun lang member ka ng PICAB, pagkatapos nagkongontrata ka sa gobyerno, bawal yun. Sabi nila, kasi daw, contractor daw sila, yun daw ang requirement para maging member ng PICAB. Oo nga, pero parang ganun yan yung parang judge yan Kung ikaw ay abogado ka, in-appoint ka ngayon ng presidente na maging judge, hindi ka na pwede mag-abogado. It is in much the same way. Yes, you're a contractor para kabisado mo kung paano ika nga ang trabaho ng PICAB. But it doesn't mean that you can still practice your being a contractor. Kasi pagka ganun, conflict lalo na sa gobyerno, sa private, maaari. Hindi natin masabi, pero malamang na hindi pa rin So pagka po ganun, pag po ganun, sir, conflict of interest. Pagka po ganun, conflict of interest na yun, sir. Maliwanag na conflict of interest yun. Yung may mga dalawang batas na nagko-cover yan Sir, may nabanggit ho kayo noon doon sa hearing na gusto na ni Presidente palang pagsisibakin lahat nung nasa PICAB. Sa ngayon po, nag-resign yung Executive Director at parang Sir Herbert Matienzo. Yung isa naka-leave, sir, di ba? Yung isa sa top 15 contractors na kasama pala sa PICAB. Sir, ano pong update kaya doon, sir? Pinalitan na raw yung Pinalitan na rin lahat yung chairman. Tatlo. Yung tatlo. Pagkakaalam ko, pinalitan lahat. Opo. Dalawa pa lang yung, hindi ko lang matandaan yung pangalan, pero meron dalawang na-appoint na muna acting. Opo, tama, sir. So, ano po yun? Pero yung mga pinalitan, mga nag-resign, ipatatawag pa rin po sa Senado, sir? Oo, kung kailanganin, sapagkat, pagdating sa Executive Department, bahala sila kung may mga anomalya silang nasilip at nakita. Pero as far as we're concerned, if they can help in the formulation of legislation, dapat imbitahin sila. Yun yung nakita ko nga kanina, nabanggit noon yung pa at saka Isa na sa CBCP mismo or sino pa yung mga nagtatanong bakit daw kami nag-iimbestiga samantalang ni-imbestiga yung sarili namin or yung daw tawag dito ay meron nang nag-iimbestiga or meron nag-iimbestiga. Di ba yun din yung sinasabi ni Senator Marcoleta, bakit daw bakit daw meron kaming gustong Independent People's Commission, nag-iimbestiga na raw siya. Alam mo, pareho silang misplaced sapagkat ang investigasyon ng Senate at saka ng House, in aid of legislation, wala naman prosecutorial power yun Kaya nga, nag-iimbestiga yun, hindi imbestiga ng inquiry talaga yung tutusin para malaman kung ano ang mga dapat baguhin sa batas or kung ano ang mga bagong batas na dapat gawin. Hindi natin pwedeng tigilin yun at yung lang mga investigasyon lang ng Executive Department na mangyayari, makakagawa ba ng batas ang Executive Department? Hindi. Magagalaw ba ng Executive Department yung construction o yung restructuring ng DPWH? Hindi. Yung PICAB ay kayang baguhin ang mga rules nila? Hindi. Kami makakagawa noon. Congress makakagawa noon. Kaya misplaced yung bintang nila na dapat din na nag-iimbestiga. Kasi nga, pilit nilang tinatawag ng investigasyon Meron din naman kasi ng mga kasama kami. Investigasyon ng tawag. Hindi naman
Inquiry yun, hearing yun, in aid of legislation. Dapat yun ang maging kaisapin ng mga kasama namin. Sir, kaya lang ang hugot po kasi ng pagtatanong din ng ilan, bakit ang Senado, ang Kamara nag-iimbestiga? Kasi merong ilang senador at ilang kongresista na nai-involve din. Either tumanggap po ng campaign contribution o kakilala nung construction, nung contractor, o kaya sa House mismo, sila mismo yung mga kontratista at nag-insert ng budget. Pero meron mga departamento ng gobyerno na pwedeng tumalakay ng problema nilang yun eh. Kung involved sila, involved yung senador, involved yung congressman. But then again, that does not prevent us from coming up with legislation to address the problem that they encountered also or they were involved in. Hindi porque, let's say, palagay mo, yung dalawa, tatlo sa mga kasama namin sa Senado tumanggap ng campaign contribution sa mga kontraktor or involved sa mga kontraktor, hindi man diretso sa kontraktor. Ang tanong doon, hindi na kami pwedeng gumawa ng batas dahil may na-involved na isa, dalawa, tatlo sa amin. Hindi. Kailangan pa rin namin baguhin. Kailangan baguhin namin ang pick-up, baguhin namin ang SIAP, at i-restructure namin ng DPWH para hindi na mangyayari yung ganyan at ngayon maiayos natin ang dapat takbo ng gobyerno pagdating sa construction. Senator Soto, sa House Infrastructure Committee po kasi nag-approve ng motion, actually motion to ni Akbayang Party List Representative Shell Jokno, na yung mga members ng Infracom magkaroon ng full disclosure kung sila may conflict of interest dun sa nagpapatuloy po na investigasyon regarding po sa flood control project. Sa palagay niyo po sa Senado, sa Senate Blue Ribbon Committee, ganito rin po yung dapat na gawin? Pwede. Bakit hindi? Maganda yun. Dapat naman talaga lagi kaming full disclosure, full transparency. Ganoon naman talaga dapat eh. Tama yun. Nung dapat nila i-disclosure kung sila ay may kaugnayan sa kontratista, kung nagtumanggap ng campaign contribution. Sir, so far kasi umamin naman si Senate President Escudero pero yung iba hindi pa. Dapat talaga. Ngayon, kung ikaw ay ayaw mong umamin or ayaw mong sumagot doon sa sinasabing gano'n or ayaw mong gumawa ng disclosure, di wag kang umattend ng hearing. Hayaan mo ang Executive Department ang humarap sa'yo pag pinatawag ka ng DOJ or pinasasagot ka ng Ombudsman. Pero kailangan doon i-point out, sir, na sinasabi po, tama ba sir, kung sangayon ho ba kayo, debatable ba o gray area pa kung yung tumanggap ng contribution ay mayroong pananagutan sa batas? Kasi ang nasa batas, ang may parusa at pinagbabawalan ay yung pong mga yung mga kontratista, yung may mga project sa gobyerno, walang partikular na pagbabawal dun sa recipient. Yun ang katiran, sir. Ay mali yun. Maling thinking yun. Republic Law 6713 sa pulka agad siya. Oo, dahil bawal dun eh. Yung ethical standards ng isang government official eh. Ba't ka tatanggap sa may transaction sa gobyerno? May mga batas dyan. Kaya nga ako natawa ng isang araw eh, dahil yung mabuti na lang binago agad ng civil service yung mentality nila eh. Kasi yung kanilang chairperson kung ano-ano sinabi sa hearing sa House na hindi naman daw mananagot yung mga nagsusugal. Nagsalita ako sa Senate sa privilege speech. Sinabi ko na sinasabi nito, nilahad ko kung ano yung mga batas na kumukover doon. Doon, kasama yun doon. Sa batas na yun, 6713 yata yun, exact number na yun. So, yun din hapon na yun, narinig ko, kinabukasan, naglabas bigla ng Facebook page yung Civil Service Commission na tinasabi nila na bawal. Sir, puso ko lang yung natanong po kasi ni Isa na yung full disclosure. Sir, so ang challenge is or encouragement sa kanila, umamin na kayo kung tumanggap. Sir, kasama ho ba sa dapat na pag-amin kung sila yung nag-insert dun sa budget? Kasi sir, sa lahat ng flood control projects na ito, hinahanap kung sino po yung nag-insert, bali ang nag-insert. Bali, ang hinahanap ay nag-insert. Tama ho ba, sir? 2022 to 2024 o 2025 din. Opo.
Tama, oo, tama yun. Oo, sino mga naglagay niyan? Bakit mo nilagay? Di ba? At saka kung wala sa NEP, bakit mo nilagay? Kaibigan mo ba yung contractor? Di ba? Oo, tapos naging ghost. Diba, talagang mananagot yung mga congressman o senador na naglagay noon. Kaya okay din na alamin, okay na tanungin. Dapat malaman natin, dapat malaman ng mga kababayan natin sino yung mga yan. Pero kayo so far po, walang umaamin eh. Paano matutukoy? Hindi, baka si Senator Soto, baka meron kayong nalalaman, kung baga nagbigay sa inyo ng information, na si ganitong kongresista, si ganitong senador talaga yung nag-insert dyan. May paraan para malaman yan. Opo. Ano po ito? You go to the records of the BICAM and you go to the records of the LBRMO. Diba? Ano yun? As a matter of fact, I don't know if I'm authorized to disclose, ano? Pero alam ko, may isang government official na meron siyang listahan. Sir, alam na ni Senator Lacson. Ano pong ahensya ito? Sir, di ba dapat nakakaalam yung budget secretary Pangandaman? Hintayin nyo na si Ping sa Miyerkules. Sa Miyerkules pa, maghintay pa kami. Sir, ito, hindi niya na, wala akong authority na magkwento eh. Pero sir, ito po, i-point out natin sir, ang hinahanap po, 2022 to 2024 mga budget insertions. So, ang Senate President ng... bakit yun lang? Pati 2025. 25 pala, opo. So, 2022 hanggang 2025. Opo. Dapat nga yan mula 2016 eh, kung gusto mo eh. Sir, kasi sila Diskaya 2016 pala nagsimula eh. Tama. Yung palang mga nasa top 15 na contractors na mga ghost eh 2016 pa dyan eh. Opo, tama naman sir. Pero I mean sir, kung yung current po ang hinahanap na dahil ito yung galing po doon sa 2022 to 2025 budget, yung pong mga nakikitang ghost at substandard na flood control. Sir, July 2022 to 2024, ang Senate President po, Senator Zubiri. And then ito pong huling taon ay si Senate President Escudero. So sir, pwede bang may alam sila bilang Senate, kayo sir, naging Senate President, supposedly ho ba alam ng Senate President yung insertions? Tiyak. 100%. Kasi ako, hindi ko pinapayagan eh. Nung ako 4.5 years ako eh. Ako, Senate President, 4.5 years ako eh. Nag-uusap kami lagi nila Loren at saka nila na sinasabi ko pagka dito may mga kailangan ang ipinapasok ninyo institutional amendments. So diba, yun ang sinasabi namin, yun ang sinasabi ko. Pag sinabing institutional amendments, yung mga pinapasok mong amendment na hindi naman talaga insertion, pinapasok mo. Pag sinabing insertion, ikaw lang nakakaalam o kung sino-sino lang. Pero pag sinabing institutional amendments, yung buong committee at ang Senado alam na nilagay mo yan, ikaw ang nag-propose ng amendment yan o nag-propose ng project na ganyan. Ganun eh. So, malamang na I'm not too sure about ano nangyari sa BICAM ng 22 hanggang 24. Pero alam ko yung 24 hanggang 25, yung budget na yan, alam ko medyo mabigat yung nangyari sa BICAM dyan. So, posibleng hindi alam ng Senate President. So, imposible. Imposible. So, sir, paano yun, sir? It's ano ba? Pwede sabihin, incumbent upon the former Senate President, Senators, hindi pala, Senator Zubiri, and the current Senate President, Senator Escudero po, na i-reveal yan, sir? Sila ang magpaliwanag. Sige, sir. Siguro. Dahil hihilingin siyempre ng mga kababayan natin yan. Hihilingin yan. Pagdating ng budget deliberations, hihilingin yan. Paano po yung mga naging chairman, sir, ng Finance Committee sa Senado tsaka ng House Appropriations Committee rin sa Kamara, sir? Alam nila lahat yan. Sila ang number one nakakaalam yan kung umattend sila. Kailangan ba silang imbitahin, sir, sa investigasyon? Correct. Depende siguro sa committee ngayon. Depende sa committee chairman ngayon kung kailangan niya. O saka depende rin sa ombudsman o depende sa DOJ kung meron silang mga gustong
tanungin. Mhm. Diba? Apo. For 2026 budget, Senator Soto, paano po maiiwasan yung mga ganitong issue na magkakaroon ng insertions? Kasi 'di ba sa BICAM, ang mga members po niyan, mga members ng Senate Finance Committee, Appropriations, meron din pong ilang mga members from the minority. Kayo po sa minority in particular, ano po yung gagawin yung hakbang para talagang mabantayan na wala na yung mga insertions na yan? Pagsusunog kami ng kilay, Mhm. hindi namin papayagang maulit yung nangyari ng 2025 budget. Mhm. Ginagarantiya ako sa inyo. As a matter of fact, ang plano namin, kung ako mismo, ang plano ko, kapag ako'y merong gustong i-propose na amendment or gustong tulungan na bayan or let's say, ospital or whatever, ilalahad ko sa floor Mhm. para hindi insertion. Apo. Kasi ang pwedeng tawagin insertion kung walang, basta ipinasok mo lang, sinaksak mo lang, lalo na sa BICAM. Yes. Ayun ang mga insertion. Pero kung tumayo ka sa floor, sabihin mo, ay gusto ko lang I propose a 1 million pesos for the blank of the, let's say, the hospital, the heart center, for the additional wing of the heart center, parang gano'n. Hindi insertion yun. Sir, yung halimbawa, kasi po ngayon, pinagbabalakan daw po ninyo, tama ho ba, na tapyasin or bawasan yung flood control projects ng yung budget para sa flood control projects ng DPWH for next year, 270 billion yun unless maayos po ng DPWH yung listahan ng mga proyekto na nakitaan po ninyo ng questionable items. Sir, kung halimbawa, pag halimbawa sir, kung ililipat sa DepEd, di ba, ibig sabihin, kailangan mag-identify ng panibagong project, mapopondohan na Kung naalala ko lang ko kasi si Senator Zubiri tumayo siya, sabi niya, ilipat sa education, ilipat sa Bukidnon kasi mahal niya talaga ang Bukidnon. Doon siya magpatayo ng eskwelahan. Can that be called po, sir, na insertion, institutional amendment, o anong maituturing doon? Kung ginawa mo sa floor, hindi insertion yun. Amendment na tawag doon. Ayun. Kung ginawa mo sa floor, on record. On record sa floor. So dapat sa floor na lahat. Yun. Amendment yun. So pagka ginawang nakatago, may intention na yun. Pag pinayagan ng mga kasama mo, ang tawag doon, institutional amendment. Ayun. Pagka itinago na. Individual amendments. Di ba, may mga individual amendments kami. Pag pinayagan ng mga kasama namin sa floor, institutional amendments na malabas yun. Dahil pinayagan ng Senate na amendment yun. Pero yung wala nakakalam, pumasok ka nun, nagsaksak ka ng kung ano, ayaw mo, tapos hindi mo sinasabi, insertion yun. Sir, kanina, hindi namin alam, hindi alam ng Senado. Yun, sa pinasok mo na sa BICAM, insertion yun. Yun. Pagka patagong ginawa, may bad intention na yun, sir. Oo, insertion yun. At saka may pananagutan dapat yun. Kaya nga, talagang dapat busisiin itong 2025 para sa 2026 hindi na maulit. Pero yun nga po Senator Soto, sa palagay niyo ba nagkaroon talaga ng pag-abuso dito mga nakalipas na taon sa Bicameral Conference Committee? Oo. Oo. Sa paanong paraan po? May mga nagsabi sa akin May mga nagsabi sa akin may mga pinasok sa BICAM na hindi naman napag-usapan sa floor. Ayun na lang AKAP, sir, di ba? Bigla na lang sumulpot yung AKAP. May mga hindi lang yun, pati yung sa public works projects, opo. Nako, public works ang matindi. So ito pala yung naalala ko sabi ni Senator ni Finance Secretary Ralph Recto doon sa hearing. Kaya pala sir, puro flood control Sabi niya kasi naubos na yung mga pinagagawang national roads. Tawag dito, wala na mga panibagong local roads na ginagawa. So nakita, flood control. Yun talagang ginawang racket. Oo. Doon talaga. Sir, ito po. Si Senator Lacson po, in-interview kanina ni Orly, sir. Nabanggit po niya, at saka nabanggit din niya po ito nung sa plenary. Meron pong isang undersecretary ng DPWH na sabi sa inyo nagpasabi sa inyo o siya ang nagsabi ho ba sa inyo na pwede kayong magpasok ng project doon po sa budget ng DPWH na tinanggihan ninyo. Sir, pwede hong pakwento and pwede pong kayo ang mag-confirm at magkwento nito, sir?
Tama yung kwento ni Senator Lacson. Meron nagpasabi sa akin Ah. na tinatanong kung may interesado ako na mag-submit para sa NEP. At ito daw po... Sabi ko, hindi. Sabi ko, hindi. Dahil alam yun, magiging ang itsura nun. Ang itsura nun, para akong nag-i-insert sa NEP. At si Diba? Undersecretary Maria Catalina Kahit kailan, Cabral... hindi ko ginawa yun eh. Ang tagal ko na sa Senado, kahit kailan, hindi ko ginawa yun. Ba't nila maiisip na gagawin ko yun? Si Tito Sen pa ang... Pwede rin papain yun, di ba? Sir, kailan po yan? At saka tama ho ba si Undersecretary Maria Catalina Cabral? Siya po yung binanggit ni Senator Lacson kanina. Yun ang sabi ng kausap ko. Nung pinagsabihan. So, pwedeng siya din po ang nakakaalam ng mga nag-insert, sir? Siguro. Oo. Sir, kasi humarap na siya dun sa hearing nung sa pagtatanong po ni Senator Marcoleta, parang siya ang nakakaalam, ang daming mga dapat dumaan sa kanya. Pero yung sinasabi nga na yun, hindi siya mismo yung kakausap ko. Yung emissary ang kausap ko. Ang galing ni Tito Sen, alam niya tinutumbok ko. Sa yun. Sir. Isa. Apo. I have to go. May ipit ako. Total, meron pa naman yung interview pa. I have to go. Next time na lang uli. Okay. Sige, sir. Sir, salamat po. Sige Pero po. marami na po kami Sige, napulot sa inyo. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Thank you. Sir. Bye-bye. Thank you. Pupunta na kami, sir. Hilingan, walang pinoprotektahan.